So, dito po sa chapter 2, ang ating pag-usapan ay tungkol po sa karunungan ng Diyos. So, just a review muna po, ang Korinto, ang iglesia sa Korinto ay kinoconsidered na mga makasanlibutan, imbis na sila po ay spiritual o spiritual people, rather than spiritual people, sila po ay makasanlibutan. Tingnan niyo po, di ba, sa chapter 3, verse 1, sinabi ni Paul, mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Bakit po mga immature? Bakit po makalaman? Bakit po makasanlibutan sila? Sapagkat pinahintulutan po nila ang filosofiya at karunungan ng sanlibutan na siyang mag-impluensya sa the way ng kanilang pag-iisip at sa kanilang pamamaraan ng pamumuhay. And for that reason, ang iglesia ay again na-influensya ng mga Korinto, mga unbelievers sa Korinto, imbis na sila maka-influensya sa mga unbelievers sa Korinto. So, sinulat ni Pablo ang unang Korinto para itama ang mga mananampalataya sa Korinto. Tinatama niya dito ang mga mananampalataya at ina-address niya ang katotohanan na kung saan may nangyayaring pagkahati o bahagi sa simbahang ito, walang pagkakaisa at hindi mga matured at namumuhay sa immoral na pamumuhay. Ang mga tao dito sa simbahang ito ay wala sa kontrol. During sa communion, sila po ay nagpapakalasing. Di ba? Later may communion tayo. And every time na may communion po ang Corinthian Church, ay ginagamit nila ang communion para sila po isatisfy nila ang kanilang laman at magpakalasing. At dinadala nila ang bawat isa sa hukuman, walang pag-ibig sa bawat isa. Nag-engage sila sa sexual immorality. At ang bawat isa ay, kumbaga sa bawat, okay lang yan, mahal ka ng Diyos. Okay lang yan dahil ang Diyos ay grasyoso. And so, yan yung nangyayari dito sa simbahan. And so, Paul said, hindi yan okay. And in-address niya itong mga bagay na ito na nangyayari sa simbahan ito. At kabilang dito ay pag-abuso sa mga spiritual na kaloob ng Espiritu. And so, hindi nila naiintindihan kung paano paggamit ng mga kaloob, ng mga abilidad, ng mga kakayanan, ng mga talento na ibinigay sa kanila ng Diyos. So, in-address ni Pablo ang mga bagay na ito na ginagawang mali ng simbahan. So, in-address din niya yung mga sinulat sa kanya, tinanong sa kanya na kung saan patungkol sa mga spiritual gifts, sa marriage, at sa kalayaan ng pagiging Kristiyano, o freedom ng mga as a Christians. And tinanong din nila about kung paano i-manage ang pera. And so, Paul addressed all those things dito sa sulat niya sa mga taga-Korinto. So, we're here in chapter 2 po, at mapapansin natin dito sa chapter 3, ang dalawang bagay na inihambing niya na magkasalungat. Una ay ang pagkakaiba ng karunungan na mula sa sanlibutan sa tao at ang karunungan na nagmumula sa Diyos. At o sa isa pang salita na inihambing niya yung natural man at saka yung spiritual na tao. So inihambing niya ang dalawang ito. And then sa next week in chapter 3, makikita po natin dito na mayroong contradictions sa buhay ng mga mananampalataya dito sa Korinto, na kung saan sila ay spiritual, ngunit ang kanilang pamumuhay ay makasanlibutan. Sila ay worldly na mga Kristiyano. So, let me read again po sa verse 1. Sabi dito, so, follow niyo po ako, mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, ibinahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos, hindi sa pamagitan ng kahusayan ng pananalita o ang malawak na karunungan. So now, mapapansin niyo po sa outline, kung nakikita niyo po, para mas madali natin maintindihan yung binasa natin, paano ba in-approach ni Pablo, paano ang pag-approach niya sa mga taga-Korinto nang dumating siya sa mga taga-Korinto. Ano yung approach niya? Nag-approach ba siya sa karunungan, katalinohan? In-approach niya ba ang mga taga-Korinto sa pamagitan ng galing niya sa pagsasalita, sa pamagitan ng pagiging magaling na magsalita? Tama po ba ang sinabi dito? Ganito po ba ang pag-approach ni Pablo?
Hindi po. Sabi dito, mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, ipinahayag ko sa inyong hiwaga ng Diyos. Ano po yung hiwaga ng Diyos? Hindi po ito secret. Ito po ay hidden before, pero ipinahayag po sa pamamagitan ni Hesus Kristo, ang Ebanghelyo, ang mabuting balita. So, in the Old Testament, it was hidden. Ito yung linulong ng mga saints sa Old Testament na malaman nila itong mystery, itong hiwaga. Ito pong pinahayag sa pamagitan po kay Hesus Kristo. So, back again dito, nang pumunta ako sa inyo, hindi ako nagpahayag ng Ebanghelyo, ng mabuting balita sa pamagitan ng kahusayan ng pananalita. Yung sabi niya, and malalaman natin mamaya na ihahambing niya, mamaya makikita natin na ihahambing niya ang karunungan, pagkakaiba ng karunungan ng tao at karunungan nagbumula sa Diyos. But then, nagsimula siya dito sa pagpapaalala kung paano niya in-approach ang mga taga-Korinto, paano siya dumating. So, dumating siya sa Korinto about mga 51 AD. So, mga 56 or 57, 5 years nang iniwan niya ang nakalipas mula nang iniwan niya ang Korinto. So, ang letter dumating dito sa Korinto, mga around 56, 57. And so, it was written po mga 5 taon na mula nang pinasimulan niya ang iglesyang ito. So, sinasabi sa atin ng Bible in Acts chapter 18 na nag-spend siya dito ng 18 months sa lugar na ito para i-disciple, i-mentor, i-train. So, nag-spend siya ng year and a half sa pagmiministeryo sa mga taong ito, sa mga mananampalatayang ito, para sila i-build up sa spiritual. And after 18 months, iniwan niya ang simbahan nito. Kailangan niya, kasi si Pablo, yung gift niya is to plant church. At pagkatapos na maka-establish na siya ng mga leader ng church, ng mga believers na kanyang minentor, dinisciple, lilipat na naman siya ng lugar para mag-disciple na naman. Ito, church planting yung gift niya. Ito yung kanyang tinatawag na apostolic gift, na he would plant a church and then mag-move na naman siya sa panibagong lugar. So, but then, nagkaroon ng problema dito sa simbahan ito. And let me read sa verse 3, chapter 2, sa text natin, chapter 2, verse 3, nung ako'y nariyan, ako'y nangihina at nanginginig sa takot. So, inadmit niya na kung saan nakaranas siya ng pagkatakot, nangihina. Si Pablo po ay edukadong tao. Siya po ay dinisciple ng isang punong saserdote, pinakasikat na tagapagturo sa panahon ni Jesus, sa panahon ni Pablo, at ito po ay si Gamaliel. And siya po ay nag-aral sa magandang school. And siya po ay isang Pharisee, Sadduceo. Nag-aral siya ng scripture. But yet, sabi niya dito, nang dumating ako dyan, so present ko ang katotohanan, hindi ako dumating para kayo ay i-persuade o magsalita ng magagandang salita para akitin kayo sa pamagitan ng mga flowering words, na nakakaakit na mga salita, ng mga matalinong salita. Hindi to sa pamagitan ng pagiging eloquence, hindi sa pamagitan ng pagsasalita na sa kahusayan ng pananalita, kundi ang sabi niya po dito, dumating ako sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu, dahil ang inyong pananampalataya ay dapat na hindi nakabuild sa katalinuhan ng tao, kundi ang inyong pananampalataya ay dapat naka-establish siya, nakabuild siya sa relasyon niyo kay Kristo. Okay? So, hindi intellectual approach rather than a heart engaged na kung saan na ito ay nakabase kay Kristo. Because ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos, kapag ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos sa inyong buhay, then ang inyong pananampalataya ay magiging matibay, magkakaroon ng magandang pundasyon, and it would continue. And moving on sa verse 4, sa aking pananalita at pangangaral, hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamagitan ng mahusay na talampati at karunungan ng tao, subalit nangaral ako sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. So, pangalawang bagay na
sa verse 2, muna po, balikan natin sa verse 2, sapagkat noong ako'y nariyan, pinasya kong walang ibang ipapaalam sa inyo maliban kay Jesucristo at ang kanyang kamatayan sa cross. So, ang kanyang aim nang dumating siya sa Corinto ay walang iba, kundi i-present si Jesucristo. Ipangaral si Jesus. It's all about Jesus. Lahat patungkol kay Jesucristo, ipangaral ang mabuting balita. Now, ito naman po ang kanyang attitude na nandito siya sa mga taga-Korinto. Ang kanyang attitude ay nakadepende siya hindi sa kanyang kakayanan, hindi sa kanyang kahusayan, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. So, basically, sinasabi niya ginsisiring niya, hindi ko kayo inakit para maniwala dahil sa kahusayan ng aking pananalita. Dumating ako sa inyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. And sumampalataya kayo dahil kumilos ang Diyos sa inyong puso at tumugon kayo sa kapangyarihan ng Diyos sa inyong buhay. And napakasaklap po sa isang Kristiyano na ating ililid ang mga tao o ating pinapapangunahan ang tao sa pamagitan po ng katalinuhan natin, sa pamamagitan kung gaano tayo kahusay sa pananalita. And you know why? Kung bakit may mga Kristiyano na na-intimidate magpagamit sa Panginoon? Dahil akala nila na ang ginagamit lang ng Diyos kapag may kahusayan ka sa pananalita. Kapag sobrang bright ka, sobrang napakatalino mo, at magaling ka sa pag-akit, o may mga flowering words, mapang-akit na salita. And this teaches us na ang pagpapagamit po sa Panginoon ay hindi po sa ating abilidad, kundi sa kapangyarihan, pagdepende sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. And when you share sa ibang tao about kay Jesus Christ, marami mga Kristiyano, nako, hindi ako pastor, hindi ako magaling magsalita, hindi ako pwede mag-share sa kanya. Dahil ang basihan ng iyong pagpapagamit sa Diyos ay pagiging sa pamagitan ng kahusayan, ng pananalita, sa pamagitan ng katalinuhan, sa pamagitan ng abilidad. Ngunit tinuturo po sa atin na ang pagpapagamit, paglilingkod sa Diyos ay dapat ang ugali natin ay nakadepende palagi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Na kung saan nagre-rely tayo sa banal na Espiritu, and we ask God na ang Espiritu ng Diyos na gamitin tayo magsalita sa pamagitan natin at mag-penetrate sa puso ng mga taong nakakasalubong natin, nakakausap natin, na kung saan na it must be based sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, sa banal na Espiritu. So sabi ni Pablo, dumating ako sa inyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi sa pamagitan ng katalinuhan o sa kahusayan ng pananalita. In general, sinasabi niya dito na sa first 5 verses na ang spiritual na katotohanan ay hindi maaaring maipahayag kung wala ang Espiritu ng Diyos. Naintindihan niyo po? Hindi maipapahayag ang spiritual na katotohanan kung wala ang Espiritu ng Diyos. You might be able po to talk to someone and sound na, wow, napaka-knowledgeable mo. Marami kang alam. Pero ang tunay na spiritual na katotohanan ay hindi po na i-communicate ito kung wala po ang banal na Espiritu. Okay? Walang effective na pagbabahagi kung wala po ang banal na Espiritu. So before I stand dito po sa pulpit, Lord, I studied, I prepared, nag-seek ako sa iyo, pero Lord, wala akong magagawa, hindi ako effective, wala mangyayari kung wala ang iyong banal na Espiritu, ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. So, now, in verse 6, and the rest of the chapter, ito dapat yung tinatanggap natin ng karunungan. Hindi ang naniniwala tayo sa karunungan ng sanlibutan, mas pinapalagan natin ang katalinuhan o karunungan na mula sa sanlibutan kaysa ang karunungan nagmumula sa Diyos. Maraming mga Kristiyano, may mga Kristiyano na mas pinapalagan ang karunungan sa sanlibutan kaysa ang karunungan nagmumula sa Diyos. So, the wisdom that must be accepted ay ang karunungan nagmumula sa itaas, hindi sa sanlibutan. Amen? So, verses 6 to 8, gayon pa man, sa mga taong matatag na sa buhay espiritual, ay nangangaral kami ng salita ng karunungan, hindi karunungan ng mundong ito o ng mga tagapamahala sa mundong ito na ang kapangyarihan ay lilipas. Subalit, ang ipinapahayag namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi nahayag noong una, na idinalaga niya para sa ating ikaluluwalhati bago pa likahin ang salibutan. Walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakakaunawa sa karunungan iyon, sapagkat
kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa cross ang Panginoon ng kaluwalhatian. So, again, ito po yung mensahe about sa cross, mensahe kay na ang karunungan ay na-display sa pamagitan kay Hesus Kristo. And so, he's gonna say here nga, ang karunungan na mula sa Diyos ay sa pamagitan po na makikita natin sa redemptive plan ng Diyos. Ang plano na tubusin ng Diyos ang sangkatauhan, ang kaligtasan na sa pamagitan ni Hesus Kristo. But, tingnan niyo po, sinabi dito, tinanggihan ito ng sanlibutan. Verse 7, subalit, ipinapahayag namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos at na hindi nahayag nung una na ipinalaga niya para sa ating ikalaluwalhati bago palikhain ang sanlibutan. Walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungan iyon sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa cross ang Panginoon ng kaluwalhatian. So, alam po natin na ito ang mga Greek, mga matatalinong tao. So, how perhaps they are asking, how can be nga ang Diyos mamamatay, ipapako sa cross? And ang mga Hudyo, paano mangyayari sa Jesus? Ang Messiah na isa lamang siyang anak ng karpentero at siya ay hindi qualified na maging Messiah. Hindi nila naunawaan ang Scripture. Hindi nila sinaliksik ang Scripture. So, dito sa binasa po natin, hindi nila naunawaan ang karunungan ng Diyos. And so, sabi ni Paul, kung naunawaan nila, hindi na sana nila ipapako o hindi nila pinako sana sa Yesu Cristo sa cross. And in verses 9 and 10, moving on po sa verses 9 and 10, we have read already verses 7 to 8. So, i-continue ko po sa verses 9 and 10. Subalit tulad ng susulat, hindi pa nakikita ng mata o narinig ng tenga, hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit ito inihayag ng Diyos sa atin sa pamagitan ng Espiritu. Sinaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang nasa pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. So, ang sinasabi ni Pablo po dito is ganda po, napaka-incredible ng kaloob ng Diyos ng ang kaligtasan po na sa pamagitan ng cross, sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus Christ sa cross. At hindi, kung isipin natin sa karunungan ng tao, hindi natin masukat. Hindi po natin kumbaga sa Bisaya, hindi natin matugkad ang iningaging buhat sa Ginoo nga namatay, nagpakatao siya, then namatay siya dito sa cross para sa aton mga sala. And pinahayag sa atin ito ng Diyos itong mystery. It was hidden before sa Old Testament, but again, it was revealed sa pamagitan po ni Yesu Cristo, sa pamagitan ng cross. Itong truth of the cross, itong wisdom ng Diyos, ipinahayag na sa atin sa pamagitan ng banal na Espiritu. So let me continue po hanggang sa katapusan. So we read verses 9 and 10, and let me finish na basahin ko verses 11 to 16. Walang nakakalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanan espiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu. Sapagkat ang tao hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila naunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa parang espiritual. Naunawaan ng taong nagtataglay ng espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay, ngunit hindi siya nauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng espiritu. Sino ang nakakalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang mga pagpapayo sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Basically, ang sinasabi po ni Pablo dito sa last half of this chapter is, una, ang spiritual na katotohanan po, ang salita ng Diyos, ay hindi po mai-communicate, maisasalita. Hindi po ito maipapahayag o maiintindihan kung wala pong Espiritu ng Diyos.
Okay? Kung wala ang Espiritu. So, I mean, hindi ito natin may share sa iba kung walang Espiritu ng Diyos sa verses 1 to 5. Okay? 1 to 5. Kung walang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kailangan natin palaging kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. And so, sa second half ng chapter, verses 6 to 16, last half, basically sinasabi niya na hindi ito maiintindihan itong spiritual na katotohanan without the Spirit. Kung wala ang Espiritu ng Diyos sa iyo. Okay? So, una, sa verses 1 to 5, hindi ito mai-communicate. Okay? Hindi ito may sasaysay, may sasalita, o hindi magiging epektibo na mai-communicate kung wala ang kapangyarihan ng Diyos o wala ang Espiritu ng Diyos. At pangalawa, sa second half o last chapter, ay hindi po maintindihan ang spiritual na katotohanan kung wala ang Espiritu ng Diyos na nananahan po sa iyo. Let me read again po, verse 14, sabi dito, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ng mga iyon. At di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. So, ganito po yun, yung senaryo para maintindihan nyo po. Naranasan nyo na po ba na magbahagi sa isang tao na walang Espiritu ng Diyos sa kanya? Wala ang Espiritu ng Diyos sa kanya. And ang kanilang sagot, ang kanilang tugon sa salita ng Diyos na binahagi mo, kahangalan. Walang kakwenta-kwenta. Wala silang interest. Boring. It's foolishness po sa mundo. Dahil hindi nila naiintindihan. Wala ang Espiritu ng Diyos sa kanila. They don't have the Spirit of God. So, tumitingin sila sa iyong buhay at they look at the way mag-decision ka. Uy, nakikita nila kung paano ka mag-decide sa iyong family, sa iyong marriage, o sa the way, sa iyong pamumuhay, and naayon sa salita ng Diyos na bibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, distinct siya sa pamumuhay ng makasanlibutan. And the people who don't know Christ, walang relasyon kay Kristo, tumitingin sa iyo, and they think, kahangalangan, nakikita nila sa iyo, nagdidinara ka Bible. Ayaw, pag dinara Bible, ba mabuwang ka? Right? Tama. It's foolishness sa kanila. Because they don't have the Spirit of God. Dili sila interesado mamati sa pulong sa Ginoo because they don't have the Spirit of God. And they would think, kinanong imbubuhat mo, why do you do that things? Kinanong imbubuhat mo ito, why are you making decisions na sudsikong dapat sudsikin? Pamati sa natin na nakuha sa doon, sa natin mga ninunuan, natin mga kadto pa nga mga tradisyon. And sa imong decision, dili. Because tanay ng decision, it should be based sa kaburuton sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo. Dili. It's like, idadala na ito sa tambalan. Well, it's like this scenario. May sakit ako sa labos niya. Dada sa tambalan para maupa ito. But you are Christian and you're making decision na sa kalooban. Hindi. Let's pray. And according sa Bible, mga witchcraft, mga sorcerers sa Revelation, they will be thrown into the lake of fire. They have power. But that power, hindi po galing sa Diyos. The enemy, si Satan, sabi sa Biblia, in the last day, gagawa siya ng mga miracles para i-deceive ang maraming mga tao, para maraming sumunod sa kanya. He will be look like na divine, galing sa itaas, pero ang katotohanan is he will lead many people astray na para po ay sambahin ay ang mga kakayanan ng tao, ang kanyang will ay masunod sa kanilang buhay at hindi na i-acknowledge ng Diyos. So, ikaw, Kristiyano ka, no, you're making decision. Let's pray para sa Kanya and let's pray kung ano ang karunungan, ano ang will ng Diyos. Kailangan na ba natin itong ipagamot? But let's start first sa prayer. Kung kailangan na ba itong dalhin sa ospital? Pero magsisimula tayo sa prayer. Amen? Pero yung tradition, diri, dadadahin ito sa tambalan. And then ikaw, kumato sa tambalan, na-deceive ka, okay. Pag palit baboy, kaya mao niyang halad, para maupay, hangtod nga nadakan ka na gastos.
Kung nagsik ka sa kaburuton sa Ginoo, pinag-pray mo kung ano ang wisdom na tikan sa Ginoo, kaya mo, or God will make instant healing, miracle, para gumaling. Pero ang ginawa mo is you follow the wisdom, karunungan mula sa sanlibutan. At hindi sa karunungan na mula sa itaas. Naiintindihan niyo po yung practical application sa buhay natin? Many times, mga Kristiyano, makasanlibutan pa rin, sumusunod sa karunungan ng sanlibutan, imbis na sa karunungan na nagmumula sa itaas. And so, when you try to explain, no, let's pray, ask wisdom sa Diyos, they will say, foolishness ang ginagawa mo. Kahangalan sa kanila. So, you're making decision na in accordance sa kalooban ng Diyos, but for them, sa mga walang relasyon sa Diyos, kahangalan para sa kanila. And all of that is because really, dahil nangikinig ka sa Panginoon, sa salita ng Diyos, sa boses ng Diyos, and you are being obedient po sa kanyang sinasabi sa iyo. And sa sanlibutan, isang kahangalan po ang mga ginagawa natin. Because they don't have the Spirit of God. Dahil wala sila relasyon sa Diyos. Dahil wala silang Espiritu ng Diyos. At sinasabi na, hindi, ng mga sanlibutan para sa kanila, you are out of mind, kahangalan. And look, notice po sa verse 14, ulitin ko po, pagbasa, sapagkat ang taong hindi nagtataglayan, dahilan po, bakit kahangalan sa kanilang ginagawa natin para sa Panginoon at pagsunod natin sa Panginoon, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Only when kapag sila po ay binuksan nila ang kanilang puso at tinanggap si Kristo, ang Espiritu ng Diyos ay mananaan sa kanila at ang kanilang katawan ay magiging templo ng Espiritu ng Diyos. But then, kung wala, ang isang tao wala ang Espiritu ng Diyos, hindi nila maiintindihan ang ginagawa natin para sa Panginoon. Naiintindihan niyo na po ba kung bakit may persecution sa loob ng family? Hindi nila naiintindihan kung bakit nagdadala tayo ng Bible. Hindi nila naiintindihan kung bakit ginagawa natin ang mga ginagawa natin para sa Panginoon. Maintindihan lang nila yan kapag mayroon na silang Espiritu ng Diyos. But hanggat wala ang Espiritu ng Diyos, lahat ng mga bagay na ginagawa natin para sa Panginoon ay kahangalan para sa kanila. And perhaps you are experiencing na minamak ka na sa kalsada, tinatawanan ka because ginagawa natin para sa Panginoon ay kahangalan sa kanila. And if you try na mamuhay po sa pananampalataya, sa pagsunod sa Panginoon, parangalan ang Diyos sa iyong buhay, at ginagawa mo po, Panginoon, ang mga bagay na para sa Panginoon, ang mga nakakalugod sa Diyos, there will be some people po na may mga bashers, haters. Naintindihan po natin yung word na yun, no? Bashers, haters. May mga ganun talaga na mararanasan natin. Because iba ka na sa kanila. Distinct na ang the way ng pamumuhay mo. Hindi na parehas sa kanila, sa sanlibutan. Hindi nila naiintindihan ang kalooban ng Diyos. Hindi nila naiintindihan ang salita ng Diyos. Kailangan nila ang Espiritu ng Diyos. Kailangan na ma-recognize nila at maintindihan nila ang kalooban ng Diyos, at ito ay sa pamagitan lamang po ng pagbukas ng kanilang puso para sa Panginoon at pahintulutan ng Diyos na maghari sa kanilang buhay at ang banal na Espiritu. Now, balikan po natin po sa verse 15, naunawa ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kalagayan ng lahat ng bagay. Ngunit hindi siya naunawaan ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. So, na-experience nyo na po ba ito? Na kung saan may mga taong hindi nakakaintindi sa inyo sa mga bagay na ginagawa nyo para sa Panginoon. Someone who is natural man, hindi siya spiritual na tao, hindi niya maiintindihan talaga mga spiritual na mga bagay. Kasi may limitado lang kanilang kaalaman. Matalino sila, matalino po sa karunungan ng sanlibutan, sa mga bagay sa sanlibutan. Pero when it comes sa spiritual na bagay, hindi nila ito maiintindihan. Hindi nila maunawaan dahil mas mataas ang spiritual, ang karunungan mula sa itaas kaysa sa karunungan mula sa sanlibutan. So, ang sinasabi ni Pablo dito, maintindihan ng spiritual na tao, ang spiritual na mga bagay, dahil mayroon siyang Espiritu ng Diyos. Ang banal na Espiritu ay nananasa sa kanya. Ngunit,
Hindi ka maintindihan ng mga tao na walang espiritu ng Diyos. Di ka nila maintindihan dahil wala silang espiritu ng Diyos. Na ginajudge ka nila because they don't get it. Di nila naiintindihan ng mga spiritual na bagay. So, kung sinusubukan mo mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos, huwag po kayong mabahala sa mga bashers, sa mga haters. Hindi po sila ang makapagbibigay sa inyo ng ultimate na paghuhukom. At hindi nila nakikita ang lahat ng bagay. Sa mga bagay na kung saan ikaw lang ang nakakaunawa dahil nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Okay? Last verse 16, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Now, let me read verse 10. Ngunit ito inahayag na ng Diyos sa atin sa pamagitan ng Espiritu. So, itong the mind of Christ ay pinahayag sa atin ng banal na Espiritu. Pero ano itong pamumuhay sa karunungan na mula sa Diyos at pamumuhay in such a way na napaparangalan po ang Diyos. And so, kung ikaw po ay namumuhay naayon sa karunungan na mula sa itaas at namumuhay na in such a way na paparangalan ng Diyos, hindi mo kailangan mabahala sa mga tao na hindi nakakaintindi sa iyo. Because ang mayroon lang sila ay ang karunungan na mula sa sanlibutan. Wala sila ang Espiritu ng Diyos. Wala sila ng karunungan na mula sa itaas, sa langit o sa Diyos. So, let's continue to live na in accordance po sa karunungan na nagmumula sa Diyos. Nais ko pong tapusin, in conclusion, worldly wisdom is the capacity po to speak eloquently, comprehend worldly matters, and uphold worldly standards. Ano po ibig sabihin ko? Ang karunungan mula sa sanlibutan ay sa pamagitan ng pagiging magaling sa pagsasalita, kahusayan sa pananalita, katalinuhan po sa mga bagay na patungkol sa mga makasanlibutang bagay, at pagsunod sa karunungan ng sanlibutan, sa standard ng sanlibutan. Kaya nga po, kung ano ang standard ng sanlibutan, kung ikaw ay makalaman na Kristiyano, yun din ang susundin mo. Dahil makalaman, makasinlibutan kang karunungan ng sanlibutan ang susundin mo. So, hindi ka pwedeng mabihain sa standard ng sanlibutan. Kung ano ang standard ng sanlibutan, ipapalo mo. Dahil sa palagay mo, yun ang pinaka-wise na decision. Ang sundin ang sistema ng sanlibutan na kung saan magdudulot sa iyo ng kapahamakan. Magdudulot sa iyo ng paglayo sa iyong relasyon sa Diyos. Magdudulot sa iyo ng pagbagsak sa iyong relasyon sa Diyos. Maraming mga Kristiyano na mas sinusunod ang payo ng sanlibutan kaysa ang payo ng karunungan mula sa itaas o ang salita ng Diyos. Ang tunay po na karunungan, true wisdom, is displayed through Jesus Christ, through the cross. And ito pong wisdom na ito ay binabago ang iyong buhay at na hindi ang iyong sarili ang sentro, kundi si Hesus Kristo ang magiging sentro ng iyong buhay. Sa sanlibutan, ang karunungan na mula sa sanlibutan, puro sarili. Puro sentro ang sarili. Pero kung ikaw ay kay Kristo at tinanggap mo ang karunungan mula sa itaas, si Kristo magiging sentro sa buhay mo. Amen? Again, alam po natin ito. Sa sanlibutan, it's all about pamumuhay ng ayon sa kagustuhan ng laman, sentro palagi ang sarili. Ngunit kung ikaw ay nasa Panginoon na, may relasyon sa Diyos, it's not about you anymore. Si Kristo na ang sentro ng iyong buhay. It's not about sa anong gusto mo. Itatanong mo na, ano bang gusto ng Diyos sa buhay ko? It's not about sa anong gusto mo, kundi ano na ang kalooban ng Diyos. Magtatanong ka na ngayon, halimbawa sa bawat mga sa lahat ng area na gumagawa ka ng decision sa buhay mo, hindi na ito patungkol sa kagustuhan mo na kung ano ang gusto mong gawin, kundi itatanong mo muna sa buhay mo, ano bang gustong ipagawa sa akin ng Diyos? Ano bang gustong kalooban ng Diyos na gawin ko? Okay? Yun ang karunungan na mula sa itaas. Ang cross, si Kristo ang sentro ng buhay mo. Pero sa karunungan sa sanlibutan, payabangan ng sarili, pataasan ng sarili, na kung sino mas magaling, sino mas matalino, sino mas greater. Pero sa buhay ng isang Kristiyano, ang tunay na karunungan, walang ibang nais nating ipataas sa ating buhay, kundi si Kristo lamang. Amen?
Amen. Hindi yun sa kung gaano ka kagaling, kung gaano ka katalino. Hindi yun. Sa karunungan yun mula sa sanlibutan. Ang karunungan mula sa itaas ay ang karunungan na naipahayag doon sa cross. Si Kristo nagsakripisyo. Si Kristo nagpakumbaba. At sa mga tumanggap sa Kanya may relasyon. You know the cost ng pagsunod kay Kristo. Ang itakwil ang sarili, deny yourself, take up your cross, i-follow si Kristo. And kahit pa kutyain ka ng mga iba, kahit pa may mga bashers, may mga haters, patuloy ka na susunod sa Panginoon dahil hindi nila naiintindihan, hindi nila nakikita ang mga nakikita mo na ipinahayag sa iyo, pinapakita sa iyo ng Panginoon. Amen? So, church, may the cross continue to be the center ng ating buhay. And huwag niyo pong tularan ang mga taga-Corinthians na ina-adapt nila kung ano ang impluensya or sinasabi ng mga nakapalibot sa kanila. Kaya nga po, ito na po, iba sa context, nagkaroon ng problema ang church, nagkaroon ng problema sa, competition na sa simbahan. Dito ako kay Pablo, dito ako kay Apollos. May mga rockstar na, may mga artista na sa simbahan. Imbis na si Jesus Christ lang ang dapat na maipataas. Kaya nga po, may problema na sa simbahan, may nakapasok ang kasalanan sa simbahan dahil pinahintulutan nila na ang karunungan pulisipia ng mga tao sa Corinto ang maka-impluensya sa kanila. Imbis na sila maka-impluensya ng salita ng Diyos, ng mabuting balita, sila ang na-impluensyahan. Na baka po meron sa atin dito na imbis na ang salita ng Diyos ang maka-impluensya sa buhay ay mas na-impluensya na tayo ng mga makasanlibutang bagay. Huwag niyo pong pahintulutan na maging makalaman po tayo ng Kristiyano, makasanlibutan, dahil ito po ay magdudulot sa atin ng kapahamakan at hindi po tayo lalago sa ating buhay Kristiyano kung tayo po ay magiging makasanlibutan, makalaman, magiging sentro palagi ang ating sarili. At ang tunay na follower ni Jesucristo ay si Kristo ang magiging sentro ng buhay nila. Si Kristo ang magiging sentro ng buhay natin. Hindi po ang ating sarili. So let me close this sermon po sa pagtatanong. Tingnan po natin ang ating sarili. Unang tanong po, ang salita ng Diyos po ba may nakaka-impluensya sa ating buhay o nakikita mong may impluensya ng mga makasanlibutang bagay? Pangalawa po, si Kristo po ba ang sentro na ng buhay nyo? Si Kristo na po ba ang sentro ng buhay natin? O ang mga sarili pa rin natin ang sentro ng buhay natin?